honor you in this place, oh Father. And this time, Lord, here we are, oh God. Whatever iniquities, whatever impurities that we have done, oh Lord, search us, oh God, and forgive us for all the sins, Father. May you be pleased, oh Lord God in heaven. And Lord, thank you so much for the forgiveness that you have given to each and every one of us. Thank you, Lord, for the opportunity that we are gathering this place to honor you, to lift your name on high, O Lord. And Lord God in heaven, we just declare your Lordship in this place. Lord God, manifest your power, O God, for you have said in your word, that 2 or 3 gather in your name, your presence is in their midst. And we pray, O God, to the servant whom you are going to use, anoint him, O Lord God. Let him say, Lord, anoint them, Lord. Let them lead your people to worship you in spirit and in truth. Let there be healing, oh God. Let there be salvation. And let this be a manifestation of your power in this place, oh God. We honor you. We declare that Jesus is Lord over this place. And everybody says, amen and amen. Praise God. You got a mighty hand of praise as you welcome His presence in this place. Come on. In reverence and awe in the presence of the Lord. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome here in this place. Here in your presence, oh Lord, we seek your face. Here in your presence, Lord, here in your presence, oh Lord, we seek your heart. Tell him we long for your presence. We long for your presence. We bow in your presence. We love your presence. We love your presence. So we linger and dwell. So we linger and dwell. Here in your presence, oh Lord. Here in your presence, oh Lord. We seek your face. Here in your presence. Here in your presence, oh Lord, we seek your heart. We long for your presence. We long for your presence. We bow in your presence. We bow in your. We love your presence, Lord. We love your presence. So we linger and dwell. So we linger and dwell. We long for your presence, Holy Spirit. We long for your presence. We bow in your presence.
Tell him we love your presence, Lord. We love your presence. So we linger and dwell. Holy Spirit, you are welcome. Your glory, your majesty, oh God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Come on, give your best song of praise to the Lord. Let's lift him up with our praise. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. Train of his robe fill this temple. The train of his robe fills this temple. And we cry out, highest praise. Cry out, glory. Glory to the risen King. Glory to the Son.
We lift you up on our praises. Arise, Lord. Arise, 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 Lord. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, arise. Take your place, Lord Jesus. This is our prayer. One thing we ask. One thing we ask of you. One thing that we desire. That as we worship, Lord, come and change us. Lord, come and change us. One more time we sing one thing. One thing we ask of. One thing, Lord. One thing that we desire. As we worship you. This is our prayer. Change us, Lord. Lord, come and change our lives. Yes. Arise, 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 Lord. Arise, 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 Lord. Arise, arise in our praise. Oh, King of glory. Arise, 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 Lord. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Jesus, arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise. We want you, Lord. Your presence, your love, we love you. Arise, arise, take your place. Holy God. One more time, tell him, arise, take your place, be enthroned. This is our prayer, Lord, on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise above our problems, arise above our situation, arise above what we're going through today, Lord. Oh, let your presence fill this place. Arise, oh God, arise. Oh. We lift you up on our praises, Lord. Mari po ba kayong tumingin muna sa akin this morning? When you say, Lord, arise, sino po dito yung naniniwala that God has overcome already whatever we are going through because He is seated on the right hand of the throne of Father in heaven. At ngayon po ay nakatunghay siya sa ating kalagitnaan. Whatever burden na meron po kayo, God is arise above all of those things. And this morning, all He just wanted is for us to worship Him. Can you just lift up our hands to Him? Alam niyo po, ang mga kamay na nakataas sa Kanya ay napaka-powerful.
It is a hand of surrender and giving everything to Him. It is powerful because it has the ability to bless the Lord. Ang Diyos na sa Kanya nang gagaling lahat ng pagpapala. He has given us the ability to bless Him by lifting our hands to Him and loving Him. Salamat po, Panginoon. Allow us to bless You this morning, Lord. And I will bless the Lord forever. I will lift Your name on high. Tell Him, for Thine is the kingdom, for Thine is the kingdom, for Thine is the power, for Thine is the glory, now and forevermore. With all of your heart, I will bless the Lord. I will bless the Lord forever. I will lift Your name on high. I will lift Your name on high. For Thine is the kingdom, for Thine is the kingdom. All the glory is Yours, for Thine is the power, for
lift my hands and say I love you.
presence of the Lord is in this place. 10 segundong malakas na palakpak sa ating Diyos. Laging sinasabi ni Bishop Brother Eddie, it's impossible to please God without faith. And every time we sing that reality, whether you like it or not, we touch the heart of God because we believe nothing is impossible to the God who said, for everything, yes, everything is possible. Give you the chance to get connected with God in prayer wherever you are, because the presence of the Lord is touching the place. Here in your presence, Lord. We welcome your presence, Lord. Ooh. Repress the weary, Lord. Even heal the sick who came today. Give them new courage. Give them new strength as they stand before you today. As they seek your face in prayer. Oh. We just sing the song one more time above the whisper. Here in your presence, will you sing with me? Here in your presence, oh Lord, we seek your face. Here in your presence, we seek your heart. Tell him, we long for your presence. We bow. We love your presence. We love your presence. So we linger and dwell. One more time above the whisper. Bring it, Marlon. Seek your heart. Pakitaas pong kamay. Let us touch the anointing everywhere. We long for your presence. Pakisabi po. We bow in your presence. Pakisabi po. Love your presence, so we linger and dwell. We long for your presence. We long for your presence. We bow. We love your presence. We love. Everyone in this place, we long for your presence. We bow. So we linger. Heavenly Father, we are thankful for all the things you've done and for all the things you're about to do in our lives. Even today,
for honoring this service with your holy presence. We truly acknowledge that apart from you, we can do nothing. Allow me to just deliver your message, not with enticing words of man's wisdom, but only by the power of your Spirit. I pray that thy word will be planted into the heart of your people deeply, Lord. Give us a listening heart, a listening ears, O Lord. And do not allow a single person who came today in this service to leave untouched, to leave discouraged. Huwag niyo pong hayaang may lalabas dito na hindi kayo nakatagpo. Ama, dalangin ko po ang iyong pagsama. And we promise po to give you the highest praise. In Jesus' name, and everyone will say and agree, Amen. Amen. Please remain standing. Babasa po ako ng ilang selected scriptures that the Holy Spirit placed in my heart today. Luke chapter 8, verse 14. Then, tatalon po tayo sa verse 18. Luke 8, verse 14 says, 1, 2, and 3. The seed that fell among the thorns, but as they go on their way, they are choked by the life worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Verse 15. Verse 15. But the seed on the good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, In verse 18 po, ito na po yung concluding verse 1, 2, 3. Therefore, consider carefully How you listen, whoever has will be given more, and whoever does not have, even what he thinks he has will be taken from him. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Isang malakas na palakpak pa rin po sa Panginoon. Wow, magandang umaga po. Allow me to go straight to the preaching of God's Word, at ang aking pong maiksing mensahe ay entitled, pakisabi po sa katabi mo, Good Listening. With the subtitle po, Take Care How You Listen. Yan po ay kinuha ko doon sa verse 18. Pakita uli natin yung verse 18. Pagkatapos pong magturo ng Panginoon ng parable, ay binanggit niya, therefore, consider carefully how you listen. Medyo baybayin natin ng konti po yung a brief look back to the context. So makikita natin, pag binasa po natin yung buong chapter na yan, especially verse 14 to verse 15, walang duda, na mapapansin niyo po na ang topic talaga, ang binibigyang lundo ng Panginoon, ay ang kahalagahan ng pakikinig. Para po, to support my claim, verse 8, sabi po, he who has ears to hear, let him hear. Verse 12, those beside the road are those who have heard. Those on the rocky soil are those when they hear. Ayan, paulit-ulit, pag hindi po hear, heard. The seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard. At sa verse 15, but the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest, pakisabi po honest, pakisabi po good heart. Kaya po yung conclusion ng Panginoon, so take care how you listen. Pakisabi po ulit, take care how you listen. Gaano po tayo kahusay makinig? Madalas, ang hinahangaan natin yung magaling magsalita. Bihirang hinahangaan natin yung magaling makinig. Tama po ba ako? Ay, naku, wala po akong kausap. Normally, we admire people na mahusay magsalita. At alam niyo ho, pag pinag-usapan, ano yung mas mahirap gawin? Mukhang mas mahirap gawin yung makinig. Kaya sa James 1:19, ang pag-amuki, sabi po dyan sa James ay, my dear brothers, take note of this. Pakisabi po, everyone should. Naku, bakit wala po akong kausap? Sabay-sabay po, everyone should. Pansinin niyo po, medyo tigil natin ng konti. Quick to listen. Sino po rito talaga mabilis makinig kaysa mabilis magsalita? Taas ang kamay. Ay naku, walang gusto magtaas ng kamay.
Aminin natin, lahat tayo madalas mabilis magsalita, mabagal makinig. Pero dito po, ang exhortation, quick to listen. Binaligtad ni James, ang nature ng tao, aminin natin, mabilis po tayo na magsalita. Hindi pa tapos yung sinasabi, may conclusion. Ang masakit po, sabi ng mga authors, nakikinig tayo para may maisagot. Minsan hindi tayo nakikinig para unawain ang sinasabi. We listen, mabagal, but we speak ng mabilis. Ang result, pagbaligtad, pag tayo po ay, we always quick also to get angry. So today, pag-uusapan po natin itong pakikinig. Naalala ko po yung paborito kong kwento na may isang lalaki na nagpunta po sa kanyang doktor at masyadong bothered. Sabi niya, Doc, I'm so bothered because my wife seems na humihina ang pandinig niya. Anong pwede kong gawin? Sabi niya, kailangan ma-check muna natin kung talagang mahina ang pandinig. Pag uwi mo ngayon, check mo yung kanyang pandinig. Paano po? Tumayo ka sa likod niya, 15 feet, at kausapin mo siya. Pagka hindi ka marinig, lapit ka pa. Lapit ka pa hanggang sa marinig ka niya. At dumating sa bahay, nagluluto si Mrs. At sabi niya sa Mrs. niya, sabi niya, ano ang ulam? Parang hindi sumasagot yung asawa. Lumapit siya, sabi niya, may problema talaga. Ano yung ulam? Wala pa rin siyang naririnig. Sabi niya, ano yung ulam? At nung malapit na, dito sa gilid po ng batok, sabi niya, ano ang ulam? Sabi nung babae, manok, sabi ko na sa iyo, pang-apat na. Pang-apat ko ng sagot. Minsan po, ang problema natin, baka kaya hindi yung kinakausap natin ang hindi nakakarinig. Baka kaya po, minsan tayo ang hindi. Minsan po, pag nagagalit ang misis ko, sabi niya sa akin, ikaw gusto mo, ako lang lagi nakikinig sa iyo. Minsan po kasi pag ako may magandang revelation sa Word of God, ginigising ko pa siya. Sabi ko sa kanya, ang ganda ng revelation ko. Kahit po siya, pagod na pagod, gigising niya, nakikinig sa akin. Pero sabi niya, pag ako, sabi niya, madalas nanonood ka ng basketball, hindi kita maabala. Nagdaramdam siya dahil hindi nakikinig. Pwede po ba kayong tumingin kay Pastor Joey? Kayo po, iba yung pakiramdam natin pag ayaw tayong pakinggan. Naisip niyo po bang ang desire din ng Diyos ay pakinggan siya? Alam niyo po ba na kung may isang bagay na paulit-ulit na binabanggit ng Diyos sa Biblia, ay ang pakinggan siya? So iniisip ko, Lord, bakit ganun? Bakit paulit-ulit mong sinasabi sa aming makinig? Ang nature po ng tao talaga, mabagal po tayong makinig. So yan po ang ating topic today. So, simulan natin. Number 1, ilang simpleng observation ko po sa kabuuan ng Bible. Nakita ko po that the Lord is so, napaka-importante po sa Biblia ng listening. The scripture plays, yung importansya po ng listening ay napaka-importante po sa Diyos. Si Jesus Christ po, He always motivates us to take care how we hear. Pag tinignan po natin yung Mark 4:24, ang sabi ng Lord doon, sabi ng Lord, consider carefully what you, mamaya compare natin sa Luke 8:15, parang pareho pero hindi po. Dito po, what you hear. Ano po ang Tagalog? Mag-ingat kung ano ang iyong pinakikinggan. Tingnan po natin yung Luke 8:15. Dito naman, iba. Okay, I'm sorry. Luke 8:14. Mali pa rin ako. Mukhang sumablay ako sa talata. Okay. This time, hindi na. Verse 18. Magkakadikit po kasi yung verses eh. Ayun. Therefore, consider how you... Balikan natin yung Mark 4:24. Magkaiba po ba yun? What you hear. 18? How you... Yung una, ang sinasabi, maging maingat ka sa mga naririnig mo. Dito naman, how you listen. Iba-iba po kasi yung naririnig natin. Pag nagpunta po kayo ng Facebook, minsan po natawa ako.
Sapagkat sa Facebook, ang dali nating maniwala. Yung iba nga, bumabati na ng condolence doon sa dating First Lady. Dahil ang sabi sa Facebook, namatay, nagsibati na. Sabi niya, ay condolence po. Tapos sabi niya, hindi pala totoo. What is my point? Tingin po kayo sa akin. Panahon po ng Facebook, ang bilis nating magpasa ng impormasyon. Pero na-i-check po ba natin kung totoo yung impormasyon? Balikan natin yung Mark 4:24. Consider carefully what you hear. Yung pangalawa, consider carefully how you listen. Nakikinig po kayo sa akin ngayon. And alam niyo ho ba, na naobserbahan ko po, iba po nung panahon namin, huwag po kayong magagalit, yung mga millennials. Nung panahon ko po, na naborn again ako sa Arroyo, dekada 80, pag si Brother Eddie ho, medyo pagod ng konti, ginaganahan, mga 5 oras kong magturo yon. At alam nyo, all ears, all eyes ang tao. Pag umulan ho, ang katapat nun, payong lang, bubuksan lang yung payong, click! Walang problema. Ngayon ho, ang generation na to, sad to say, 15 minutes lang naiinip na. Yung iba habang service, nagbubukas ng cellphone, naglalaro ng mga games. Yes, that's true. Yung iba ay makikita mo, parang nakikinig pero nanonood ng movie within the theater. We cannot deny the fact today na kung may isa po tayong problema ay yung pagdating sa attention natin sa salita ng Diyos. And I believe with all of my heart, we should be very careful how we listen to the Word of God. Kaya po yung iba, pag nagpunta ng service, ang totoo, they simply play around in the church. Naglaro lang sila sa church. Some, they came late. Sorry ho, kung late kayo ngayon, hindi po ako nagpaparinig. Wala po sa akin yun. Some people are late. Some they are not even focused when they reach the service kasi wala na silang parking sa labas, lalo na bear. Mahirap pong mag-park talaga rito. Yung iba naman, siguro medyo nagkairingan sila ng mag-asawa sa bahay, late yung mga anak niya. Aminin po natin, lahat ng yun nakaka-distract sa pakikinig. I wanna hear an amen. You see, sometimes and many times, hindi natin naiisip how I listen. Some of you, you've been in the church for many years. Nakarinig na po kayo ng libu-libong sermon. Pero ilan nga ba sa sermon na yun ang natandaan natin at bumago ng ating mga buhay? Sa panahon po ni Jesus, ang kanya pong binibigyan ng diin, be careful how you hear. Pakiclick natin yung susunod. Nakita ko po sa observation ko po yan. There is a repeated appeal to hear and listen in the Bible. To be exact, doon po sa concordance, nilista ko 347 times the word hear. Pakisabi po, hear. Pakisabi po, listen. 331 times. Minsan ginagamit yung word na incline your ear or give ear. So iniisip ko, talagang napakahalaga sa Lord. Ngayon, tatawid po ako ng kaunti. Wala po akong mahabang oras eh. Very short lang po yung time natin na mag-aral, 45 minutes. Pagpunta po nyo sa Book of Revelation, kung may isang paulit-ulit na sinasabi ang Panginoon, makikita nyo dyan, ang desire pa rin ng Lord. Book of Revelation na yan, huling book na ng Bible, mapakinggan pa rin. Revelation chapter 2, verse 7. Mababasa na natin yan. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the... Pansinin nyo po, mula lumang tipan, tumawid na ng bagong tipan, huling libro na lang ng Book of Revelation, ang panawagan pa rin ng Panginoon. Pakinggan nyo ang sinasabi ng Holy Spirit sa churches. Chapter 2 yan, verse 7. Verse 11, inulit na naman po ng Lord. Same. Verse 17, pareho po ang sinabi. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Chapter 3, verse 6, 7 churches po yan. Tingin po kay Pastor Joey, ang sinasabi ng Panginoon, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ano po ang aking conclusion? Therefore, I conclude, talagang ang longing at desire ng Lord ay mapakinggan natin siya. So talagang ang problema po talaga yata ay hindi tayo nakakapakinig lagi. Being heard is something which is very important to our Lord. Pwede po ba ako magtanong? When was the last time talagang narinig niyo yung word ng Lord?
At sabi mo, narinig ko yung tinig ng Lord. Sabi niya, napaka-strong. Hindi ko pwedeng takasan. Alam ko, from the Lord yun eh. When was the last time po na talagang naging meaningful yung devotion nyo? You have your devotion and you spend minutes, hours reading the Word and praying, and then you heard the Word. Naramdaman mo, sabi mo, nangungusap ang Diyos sa akin. May sinasabi ang Lord sa akin. Tayo po, sinasabi natin, kinakausap natin ang Diyos pag nagpipray. Pero pag binubuksan po natin ang ating Bible, doon naman natin sinasabing kinakausap tayo ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Maraming paraan po ang Diyos para magsalita. Naniniwala po ako doon. Pero alam niyo po, ang pakikinig ay napakahalaga. So, ang panalangin ko po after this short teaching, admonition, sana mag-improve po yung pakikinig natin. Magsimula po tayo sa simple definition ng listening. Pastor, ano ba yung listening? Ito po ang sabi ng Bible Dictionary. Samahan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3. Listening is the active, pakisabi po, receiving. Kaya po, ang word ay hear. Kaya po, sabi, receive. Kaya po dun sa James chapter 1, verse 18. Sa 19 natin kuhanin, Ninay. Sabi po ng verse 19, my dear brother, take note of this. Everyone should hear, should quick to listen, and slow to speak, and slow to become angry. Verse 19. Maganda po yan kung sabay-sabay eh. 1, 2, 3. For man's anger does not bring about the right. Ayan. Sa verse 21. Therefore, ayan po. And humbly accept. New King James, Nina, in verse 21. New King James version. Diyan po, receive. Pakisabi po, receive. You see? Ang unang proseso po ng pakikinig, we receive. We receive. Balikan lang natin yung definition. Kaya po una yung receive. Kailangan matanggap ko muna. Kailangan mo nang ihasik yung salita ng Diyos. So pag inihasik yung salita ng Diyos, kailangan mong tanggapin. That is receiving. Pagkasabi po, receiving. So every Sunday po, inihasik yung salita ng Diyos. It's up to us to receive and process the Word of God. Ngayon, meron pong sa pakikinig natin, may nangyayari. Tingnan natin, Luke 8 verse 12. May nangyayari na hindi niyo po nakikita. Minsan, yung salita ng Diyos na nahasik, inaagaw ng kaaway. Pansinin niyo po, basahin po natin. 1, 2, 3. Those along the path are the ones who then, pakilakasan po, then the devil comes and take away. Ano po yung tinanggal? You see? Along the way, sa pakikinig natin, may nangyayari. Kaya sabi mo, bakit palang wala akong napala? Wala akong nakuha. Who knows? The devil takes away the word from this heart. Bakit po? Anong purpose ni Satan? Bakit tatanggalin yung word? So that, para hindi ka manalig. Ito po ang sagot. Bakit hindi lahat ng pumupunta ng church na si-save? Bakit hindi lahat ng nakikinig na pagpapala? Di ba faith cometh by hearing and hearing by the word of God? Are you there? Minsan po si Satanas may bahagi, tatanggalin niya yung word of God. Upang hindi ka manalig. Paano po yung pangalawa? Nakalagay po, so that they may not believe and be. So what is my point? Hindi pala pwedeng masave ang isang tao na hindi muna niya maririnig ang salita ng Diyos. Kaya kailangan may word of God na marinig ang mga tao. Kaya ipipreach yung gospel. We need to share to them the word of God. Pakita po natin yung definition ulit. Mabilis lang naman ito. Listening is the active process of receiving and responding to the spoken word. Pwede ring unspoken and the messages. Alam niyo naman po yung receiving eh. Di po ba, galing-galing nating mag-send. Nakalagay, receive. Alam na po natin yun eh. Pero ang word of God po, pwedeng isinend pero hindi na-receive.
May kausap. May panahon po ba kayong ganon? Wala na po akong kausap. Pinasa yung word, pero hindi mo na-receive. Along the way, may nangyari. Baka yung antena, baka naka-off, baka walang coverage. May mga dahilan po eh. Proverbs 4:22. I hope you're listening. 20 to 22. Kaya ganito po ang payo sa kawikaan. Basahin natin. My son, yun po ang isang definition ng listening. You pay attention. My son, pay attention to what yun yung una. Pangalawa, listen. Hindi niyo po ba napansin? Iba pa yung pay attention, iba pa yung listen closely. Pangatlo, do not. Ang galing ho. Huwag mong hayaang mawala sa mata mo. Pangatlo. Pang-apat, itago mo sa puso mo. Panlima, binanggit po yung benepisyo. Pero 4 muna ang dapat mong gawin. Bago ka makatanggap ng healing, bago ka makatanggap ng pagpapala. Number 1, you need to pay attention. 2, listen closely. Pangatlo, huwag mong hayaang mawala sa paningin mo ang salita ng Diyos. Pang-4, itago mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Yung 4 na proseso na yon, you pay attention. You listen closely. You do not let them depart from thy sight. Yung mga anak po ninyo, pag nasa mall kayo, alam ko, hindi nyo inaalis yung mata. Bakit? Naku, pag nawala yung anak mo, kuwan lang yun eh. Isang iglap lang yun. Pag nalibang ka at natingin ka, maya-maya, wala na yung anak mo. Lahat ng nagrereklamo, kanina lang ho, kasama ko yung anak ko, hawak-hawak ko yung kamay. Bakit po? Saglit lang ho eh. Dumukot lang ako sa bulsa ko eh. Dumukot lang ako sa bag. Nawala na. Huwag po niyong hayaang mawala ang salita ng Diyos. May mga araw, lumilipas ang araw, linggo, baka hindi po niyo nabuklat yung Bible niyo. Hindi nyo narinig yung tinig. Sino po rito yung inis na inis kayo pag hindi nagme-message yung asawa nyo kung nasaan man lang? Yung totoo, pakitaas yung kamay. Wala, lahat kayo mababait. You are very good. Di po ba kung isang bagay na nakakainis sa'yo, sasabihin mo, pambihira, hindi man lang sinabi. Alam niyo, para ako'y mainis, para ako'y magalit, yung mga anak ko, hindi man lamang sabihin kung nasaan. May isa po akong anak, itago na lang natin sa pangalang Joed. Madalas po ako'y naiinis. Sabi ko, bakit hindi mag-text kung nasaan na? Kasi nag-aalala ka, kasi gusto mong malaman yung kondisyon. Are you there? Gusto natin connected tayo, mga anak natin yan asawa mo yan Gusto mo connected. Yes, they're grown up. Pero sabi ko, inform us where you are. May kausap po ba ako? Sabi nung isa, sabi niya, Pastor, dagdagan mo pa yan. Natin yung mga anak ko. Okay, but we need to be connected. Minsan gusto nating i-bless. Balikan uli natin, kasi hindi na natin, basic po ito. Balikan uli natin Proverbs 4:20. Basic po yan. Tandaan niyo po yung 4 na proseso ng pakikinig. Una, pay. Pangalawa, pangatlo, pang-4, keep them within your heart. Sabi ni David, Psalms 119:11, ang salita mo'y iingatan ko sa puso ko nang hindi ako magkasala. I have hidden your word in my heart that I may not sin against thee. Wow. Balikan natin yung definition. Ako, humahaba po ako rito. The act of mindfully hearing at attempting, pakisabi po, attempting to comprehend. Aminin natin, hindi po ganun kadaling unawain ng salita ng Diyos. Ako po'y 34 years ng pastor. Hindi po laging madaling unawain. Kailangan basahin ko ng paulit-ulit yung context. Kailangan ko siyang unawain at sabihin, God the Holy Spirit, hindi ko po maintindihan. Turuan niyo po akong maintindihan ko po ito. Tatayo na lang po ako ngayon, nagpipray ako, Lord, help me, Lord, to share the word. Tingin po kayo kay Pastor, hindi po ito salita ng tao. Kung tatangkain yung unawain ito sa sarili niyong pangunawa, mabibigo po kayo. Apart from the Holy Spirit, you cannot truly understand the Word of God. We need the Holy Spirit to illuminate our minds so we can understand the Word.
Kaya po gusto ko sa Ezra. Ezra chapter 7 verse 10. Makikita niyo po yung kanyang dedication na unawain ng salita ng Diyos. Basa po, 1, 2, 3. For Ezra had devoted himself to the, tingnan niyo po, study of the word. That is 1. 2, and to the teaching. Kasi nga po, siya po ay scribes, tagapagturo siya. Pero tatlo po yung proseso dyan. Can we read New King James, Ninay? Ezra had prepared his... Ilan po ang pumunta rito, talagang inihanda niyo yung puso niyo sa pagsamba. Huwag pong magtaas ng kamay. Inihanda mo talaga yung puso mo. Hindi ka lang pumunta rito, inihanda yung damit, inihanda yung sasakyan. Pagpunta mo rito, ang unang inihanda mo yung puso mo. Sapagkat doon ilalagay ang salita ng Diyos. Yung totoo po. Ilan sa atin, Sunday after Sunday, we go to the church. But ilan sa atin ang nakinig at sumamba na nakahanda ang puso? Kayo lang po ang nakakaalam. Sabi po, to seek, to prepare his heart, to seek the law of the Lord. Pero hindi lang hinihanda yung puso. Gusto ko si Ezra, pakisabi po, to do it. Hindi tayo pumunta rito para magkuha ng picture at tingnan yung magandang quotation. Kundi sabi mo, Lord, that is the word, I will do it. Wow! Lord, tell me, Lord, your revelation, I will do, Lord. And to teach. Process po, Acts 17:11. Acts 17:11 says, let's read the word of God. Kasi definition ng listening, ang mga Bereans po ito. And then, paanong proseso ng pakikinig nila? Pakibasa po. 1 to 3. Pakisabayan po ako. These were more fair-minded than this Thessalonican. In that day, they received the word of God with all. Wow. Pangalawa, and pansinin niyo po, they searched the scriptures daily to find out whether these things were so. NIV, Ninay. Pasensya na po kayo pag nagpapalit ng translation. Paborito po ni Kuya Eddie, New King James. NIV medyo mababaw na. Nakalagay po doon, for they received the message with great eagerness. Examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Talagang sinisiyasat nila, totoo kaya sinasabi ni Paul? Para malaman niyo po kung totoo, siyasatin mo yung scriptures. So yan po yung simpleng definition ng listening. Ngayon may 5 klase ng tagapakinig. Kaya pa ho ba nyo 20 minutes? Gawin na ho nating 21. Malapit naman nung 1 sa 20. Types of listeners. Number 1, basic lang ho. Basa po. 1, 2, 3. Passive. Yan po yung una. Nagtatanong yung iba sa akin, sabi niya, bakit maraming tao, pastor, hindi gumagaling? Hindi na be-bless. Sabi ko, walang problema sa salita ng Diyos. Maski sa panahon ni Jesus, He is the perfect preacher. But believe me, not all who listen to Him ay na-bless. May mga nakikinig po passive. Ang ibig sabihin, nakinig lang sila, walang intensyon to apply kung ano yung narinig. Kaya James 1:23 says, sabi ni James, anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who look at his face in a... Ang purpose lang po ng mirror ay para makita yung sarili mo. Matapos po nating makita at masalamin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang susunod na tanong, ano ang ginawa mo para iayos ang iyong sarili? I think sometimes and many times, hindi tayo napagpala sapagkat baka wala tayong ginawa. Ang mga Israelita, narinig nila ang scriptures. Na-bless ba sila? Sagot hindi. Hebrews 4 verse 2. Question, why? Basahin natin. For we also have heard the gospel preached to us, just as they did, but the message they heard was no. Pakisigaw po, no. Bakit? Pakisigaw po, because those did not combine it with, pakisigaw po, with, walang faith Narinig mo ang salita ng Diyos. Minsan po,
ang mga nakikinig sa salita ng Diyos, nakikipag-argue sa Diyos. Hindi man lantaran, pinupus mo yung salita ng Diyos. You argue with the Word of God. You don't receive it humbly. Minsan, hindi para sa akin yan. Para yan sa asawa ko. But this is the Word of God. Nagiging passive hearers tayo. Ano nga ba yung ginawa ko? Ano nga po ba yung tinuro ko last Sunday? Ang title last Sunday ay, sabay-sabay, salamat po sa You see? Dahil yun yung pangalawa. Naku, nagbuklat pa yung iba ng Facebook nila. Number 2, wag na ho, mamaya na para makumbinsin niyo ako. Forgetful! Ang tinuro ko po nung Sunday ay authentic Christianity. You see? Pero, that's my point. Nung Sunday lang yun. Pag tinanong ko po kayo anong message ko last 5 years ago, sino makakasagot? Ilang sermons? More, pastor! More good sermons! More! More, please! More! Paano ang bisa ng salita ng Diyos na nakalimutan natin? We easily overlook what we hear. Sabi ni Inang, pumasok sa kanang tenga, lumabas sa kaliwa, at nakalimutan na. I think ito po ang problema ng pakikinig. Minsan, forgetful po tayo. Minsan, iba yung sinasabi natin. Minsan, sinasabi ko, Leviticus, binabanggit ko pala Luke. Minsan, nagpunta po kami sa isang mall, tago na lang natin sa pangalang SM Mall, ano? Yung misis ko po, tumitingin ng mga relos. Nagtanong ako, sabi ko, pang-homosexual ba yan? Sabi, ano sinasabi mo? Ang gusto ko sabihin, pang-unisex ba yan? Sabi, ano sinasabi mo, pang-homosexual? Natatawa ho kayo, kagaya ko rin kayo minsan yung sinasabi nyo, baka iba sa iniisip nyo. Sino ho yung kagaya ko aaming ganun minsan? Sabi niya, yung ba sinabi ko? Minsan, yung iba yung sinasabi mo eh. Nagiging forgetful po tayo. And nagiging forgetful listeners. Dami na nating na-receive na revelation. Tingin po kayo kay pastor. Kaya mahalaga po yung binabalikan yung scriptures. Nung panahon po namin sa Arroyo, estudyante po ako sa college, engineering. Lahat ng verses na babanggitin ni Brother Eddie, kukuhanin ko po yun. Pagdating bago matulog sa gabi, susulat ko lahat yun, didikit ko sa wall nung boarding house. Kaya magising ako at matulog ako, I just simply recite those verses. And then, hindi ko alam, napaka-importante pala nun. Ilang mga verses po, pag dumadating na yung problema, automatic lumalabas sa puso nyo kasi naitanim nyo sa inyong puso. Yun po ang purpose nun eh. Yung mga word of God, yung mga promises ng Diyos. Minsan nakalimutan natin. Magagandang sermon lang. Pangatlo po, gawin na ho nating 22 minutes kasi nakalimutan naman nyo yung preaching ng linggo. Pakisabi po, dull listeners. Minsan naging lazy na po tayo. We're dull listeners. Lazy in listening. Pangapat po, minsan, itching ears listeners. 2 Timothy chapter 4, 3-4, dumadating ang mga tao, ang panahon po, naghahanap tayo ng sermon na malulugod tayo. Sabi po, for time will come when men will not put up with sound doctrine instead to suit their own desires. They will gather around great numbers of teachers to say what their itching ears, pakisabi po, want to hear. Sana po kaya kong piliin yung ituturo ko. Kaya lang kung ano lang ilagay ng Holy Spirit, yun ang tuturo ko kasi siya naman ang nakakaalam ng need ng kongregasyon. Most of my teachings po I called it revelation because I allow the Spirit to speak to me during my devotional. Pakisabi po, devotional. Yun po yung time na i-commune with God, yun yung panahon nyo and you hear to God. Naalala ko po si Herod. Alam niyo po ba si King Herod, yung nagpaputol ng ulo ni
John the Beloved, John the Baptist. Alam niyo bang gustong-gusto niyang nakikinig ng preaching ni John the Baptist? Pero pag naririnig niya na yung judgment, ayaw niya nang makinig. Ang gusto niya lang pakinggan yung magagandang sinasabi. Ito po ang sakit ng church today. Kaya maraming member, transferring from another church to another, naghahanap sila ng church na mag-entertain sa kanila. Ayaw nila na ikokorek ang kanilang buhay. Ayaw nila na pakikialaman paano sila nabubuhay. Basta mag-preach ka ng salita ng Diyos. But, ang isang preacher po ay magtuturo hindi ng mensaheng gusto ng kanyang kongregasyon. Ang isang totoong mangangaral ay ituturo niya ang mensaheng sinasabi ng Diyos sa kanya sa ayaw at gusto ng makikinig sa kanya. Pakipalakpakan po ang Panginoon. Ang hirap po ni John the Baptist, sabi niya kay Herod, hindi tamang sipingan mo at kuhaning asawa, yung asawa ng kapatid mo. Napakahirap po nun, ha? O dahil doon, nakulong siya. Dahil doon, pinugutan siya ng ulo. We don't preach the word dahil matutuwa ang tao. Hindi po tayo narito para gumaling lang. Narito tayo una sa lahat, para mabago ng mga salita ng Diyos. I wanna hear namin. Palakpakan po natin ang Lord. Last but not the least, punta tayo sa second point. And we close in 10 minutes. Sabi ko 22 minutes eh. Purposeful listeners. Tingnan natin yung binasa ko kanina, yung Luke chapter 8 verse 15. Tingnan niyo po itong klase ng listener na to. But the seed on the good soil stand for those with a noble and a good heart. Mahalaga po yung kondisyon ng puso. Kapag hindi po maganda ang kondisyon ng puso, maaapektuhan po ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Sabi nila, God's word will keep you from sin, or sin will keep you from the word of God. Ulitin ko po, popular po yan eh. Quotation. God will keep you from sin, or sin will keep you from the word of God. Kaya ang payo ni James, James 1:19 and 20, bunutin mo muna, tanggalin mo, i-uproot mo, get rid of all the moral filthiness and evil so prevalent, and humbly accept the word planted in you. Dito po, tinatanaw ni Apostol James, tingin po kay Pastor, ilang minuto na lang, ang puso ng tao parang garden. Pwede ba tayong tumingin? Ang garden ho, pag pinabayaan nyo, hindi nyo binungkal, hindi nyo binantayan, ang garden ho, tutubo ang maraming damo. Ganun po ang puso natin. Kaya mahalaga, kanina po, hindi nyo napansin, sa ating services, paano tayo nagsisimula ng panalangin. Ewan ko kung po naobserbahan nyo, bago po kami lumapit sa inyo, itama nyo ng aming puso at hugasan kami sa anumang karumihan. Bakit? Bakit po? Ang salita po ng Diyos, pag itinanim mo sa isang pusong nasa kasalanan at mali, hindi po siya ganap natutubo. Ako po'y lumaki sa probinsya. Nung maliit pa po ako, ang tatang ko, ang aking amang, mahilig po sa gatas ng kalabaw. At may nagrarasyon po ng gatas ng kalabaw ting umaga. At nakalagay po sa bote, wala naman kaming refrigerator, kaya kailangan kainin agad, inumin. At alam niyo ho, madaling mapanis po ang gatas ng kalabaw pag ang pinagsalinan ay marumi. Kailangan yung paglalagyan pong bote ay malinis. Wala naman hong kagaya dating yan. Makakabili ka sa SM, maayos ang lalagyan. It's a natural na lalagyan lang. Alam niyo po, ang sustansya ng salita ng Diyos, nananalipay sapagkat ang kondisyon ng paglalagyan ay hindi tama. You cannot receive God's word and harbor sin at the same time. Hindi pwedeng ang puso natin puno ng kasalanan at kasamaan at inaasahan natin ang salita ng Diyos ay tutubo ng malalim at magpapala sa atin. Tama po sila. God's word will keep you from sin, or sin will keep you from the word of God.
Balikan natin yung verse ni Nay, anak. Luke 8, verse 15. Nakalagay po, hear the word of God. Pakisabi po, retain it. And by persevering, produce a crop. Ang word of God po talaga, hayaan mong tumubo at maging mayabong sa iyong sarili. Hayaan mong mag-ugat ang salita ng Diyos. Maging malalim yung tanim ng salita ng Diyos. Minsan, hindi malalim yung tanim. Tingin po kayo kay pastor. Kaya yung ibang Kristiyano, pagdating ng pagsubok, doon na makikita yung pundasyon eh. Nakatanim sila hindi sa matibay na bato. Nakatanim ang kanilang faith sa buhanginan. Basahin natin. Matthew 7:24 to 26 to 27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds the house on the... Pareho po silang nagtayo ng bahay. Ang kaibahan po ng itinayo, yung isa nagtayo sa buhanginan. Dito ang description, ang nagtayo ng bahay sa batuhan, dumating ang ulan, na natili po siya. Timingin po kayo kay Pastor Joey. Ang inyong pundasyon ay makikita pagdating ng mga bagyo ng buhay. Kung kanino kayo nakatayo. Kung ang inyong pananamalig ay matibay inyong isinalig sa Panginoong Hesus. He is the rock. Kaya yung iba makikita nyo, kahit ang daming dinaan ng pagsubok at bagyo ng buhay, nakatayo, nanatili. Because the foundation ay ang salita ng Diyos. Sabi niya, then sabi, everyone who hears these words of mine and does not put them into practice, eksakto, is like a foolish man who built his house on the magandang tingnan. Tingin po kay pastor. Kasi po yung mahirap pong maghukay ng malalim para magtayo ng pundasyon. It takes time. Ang pinakamahirap i-build ay yung pundasyon. Matagal. Baka taon ang binilang. Because the foundation is the most important. Nagtatayo po tayo ng matibay na pundasyon kung ang salita ng Diyos ay pinapamuhay natin. Punta po tayo sa consequences of not listening. Naglagay po ako ng 77. Hindi po, 7 lang. Masyadong marami yun eh. Pag hindi ako marunong makinig at maghintay sa tinig at direksyon ng Panginoon, listening, pakisabi po, listening, pagka tayo po hindi marunong makinig sa direksyon ng Panginoon, hindi natin narinig, hindi tayo kumukonsulta sa salita ng Diyos, medyo magkakaproblema tayo. May mga consequences po yung hindi pakikinig sa Lord eh. 1, we begin listening to wrong voices. 3 tinig po ang lagi niyong maririnig. Most basic, pakisabi po, God. Marinig yung tinig ng Diyos. 2, pakisabi po, Satan. Pakisabi po, self. Noong nakaraan, nag-text si Lucille sa akin. Sabi niya, Pastor, may nagtanong, paano ko malalamang ang tinig na narinig ko hindi sa Diyos? Sabi ko, 5 palatandaan, hindi sa Diyos yung tinig. Ano mang tinig na tinutuksok ang magkasala, hindi sa Diyos yan. 2, ano mang tinig na pinagdududa ka sa salita ng Diyos, hindi sa Diyos yan. Ano mang tinig na inilalayo ka sa Diyos, hindi sa Diyos yan. Ano mang tinig na kontra sa salita ng Diyos, hindi yan sa Diyos. Kaya yung tinig na narinig mo, importanteng i-check po natin yung mga tinig na narinig natin sa nakaraang mga araw. May mga tinig ba kayong narinig? Tinukso kayong magkasala? Magduda sa salita ng Diyos? Definitely hindi sa Diyos. We need to hear. Pagka alam niyo yung tinig ng Lord, nararamdaman mo, hindi sa Panginoon ito. You just simply resist those voices. 2, may kausap pa po ako. We easily get deceived. Nadideceive po tayo. Madali tayong madeceive pag hindi tayo nakikinig. 3, ang problema po ni Eva, kaya po siya na-deceive, nakinig siya sa tinig Nakinig po siya sa tinig. Alam niyo, sabi ng mga scholars,
nung pakinggan niya yung tinig ni Satanas, talo na siya. Bakit po? Tingin po kayo. Hindi mo pwedeng tapatan ang galing ni Satanas sa talino't husay mo. Satan is the father of lies. Pag umalis ka sa Word of God, pakisabi po, Word of God, madali kang madideceive. Huwag kang aalis sa Word of God, sapagkat ang Word of God ay truth. Say amen. Huwag mong isiping magaling akong mag-reasoning, you'll be deceived. Only the Word of God. Pangatlo po, pag hindi tayo nakikinig, we yield to pride. Iniisip natin, matalino na ako. Proverbs 3, verse 7 and 6, sabi doon, lean not unto thy own understanding. Yung naunang talata, verse 5, trust in the Lord with all your, lean not on your own, in all your, He will make. Sa pagdating sa 7, do not be wise in your own eyes. Pag ang tingin natin, hindi na tayo dapat kumonsulta sa Lord at marinig ang Diyos, baka magkamali po tayo. May kausap po ba ako? Pag may humihingi po ng payo sa akin, ang unang tinatanong ko ganito, nag-pray ka na ba? Sabi niya, hindi pa ho. Sabi ko, mag-pray ka muna. Ipag-pray mo yan. Mas malaking desisyon ang gagawin mo, ang payo ko, panalangin mo ng matagal. Halimbawa, mag-aasawa. Sabi ko, pipili ka ng asawa, desisyong panghabang buhay, nag-pray ka ng 5 minutes. Mukhang hindi sapat. May kausap po ba ako? Desisyon nyo na pang matagalan tapos nag-pray ka ng 30 minutes. Sabi ko, dapat pinag-pray mo yun ng 30 taon man lang. Ay, hindi ho, nagbibiro lang ako. Baka naman inya ang gawin mo But what I'm trying to say is, the more na ang desisyon na gagawin mo, mas mabigat, the more you need to pray and hear from God. Say amen. Itataya mo yung buong kabuhayan mo sa isang negosyo. Sabi ko, pag-pray mo muna yan. Seek God. Seek the Word of God. Pag may confirmation ka na ng Word of God, then you go. You need to pray. You need the Word of God. You need the counsel of people. So you listen to these people. Baka magkamali po. May kausap pa ho ako. Ano po? Are you sure? May kausap pa po. Ano po? Pang-apat po. Pakibasa. 1, 2, 3. Pag hindi na po tayo nakikinig sa Panginoon, nagiging malakas yung appeal ng flesh. Pagkasabi po, flesh. Tingnan niyo po, Genesis 3:6. Nung tiningnan po ni Eva yung pagkain, ang ganda-ganda. Sabi, pleasing to the eye. Nagkakamali ang ating desisyon sapagkat ang attraction natin, flesh. Pagkasabi po, flesh. Walang spiritual conviction, it's all flesh. Tiningnan mo, sabi, gwapo May takot pa sa Diyos, gwapo. Parang sabi ni Irene, Pastor, masarap ba yung kape? Sabi ko, healthy. Masarap ba yung kape? Healthy. Hindi naman ako nagsinungaling, healthy. Sometimes, ang problema po natin, malakas yung appeal ng flesh Nakita natin maganda. Hindi natin binusisi. And then, at the end of the day, may kasabihan ng mga Pilipino, kapili-pili, ang napili ay, ang galing nyo. Ang galing nyo sa kasabihang Pilipino. Tuloy na po natin ito. Mukhang naiinip na kayo Panglima, we end up blaming others. Pag hindi tayo nakikinig sa Lord, bandang huli naghahanap ka ng sisisihin sa desisyon mo. Nakita ko po yun. Naalala ko po si Eva saka si Adan. Genesis, kabisado na, 3:12 to 13. Nung tinatanong ng Lord, sabi niya, the woman you put here with me, she gave some fruit from the tree and I ate it. Naku, nung tinatanong ng Lord, Adan, ba't mo ginawa yun? Lord, yung babaeng ibinigay mo. Bandang huli, ang Diyos ang sinisisi niya Kung di mo ako binigyan ng Eva, baka hindi ko nagawa yun Kinausap ng Lord si Eva. Sabi niya, Eva, ba't mo naman ginawa yun? Sabi ni Eva, yung ahas. May hinala po ako yung ahas, naghahanap ng ituturo. At baka kayo ho yun. Kidding aside, Genesis chapter 14, chapter 16, verse 2. Naalala ko po si Sarah. Hindi yung magkaanak Ang ginawa, sabi niya ngayon sa asawa niya, the Lord has kept me from having children Sipingan mo si Hagar.
Siya ang may suggestion. Baka magkaanak ako, may pamilya. Eto si Abraham, agreed. Ito po kasi yung common practice. Eto ang problema. Nung magbuntis, tingnan natin yung verse 4, saka verse 5. Nung magbuntis na, ang ginawa nito, si Hagar, she began to despise her mistress. Eto ngayon ang problema. Tingin po kay Pastor, verse 5. Alam niyo ho, kung anong sukatan na mali ang desisyon? Tingin po, nawawala ang kapayapaan sa inyong pamilya. Kapag ang desisyon natin nagdulot ng awayan sa pamilya natin, nawala ang kapayapaan sa pamilya, baka mali ang desisyon. Dapat may kaayusan galing sa Diyos peace Say amen. Fruit of the Spirit Yung desisyon mo, nagdala ng kaguluhan. Eto na ngayon, sabi ni Sarah, kay Abraham, you are responsible for the wrong I am. Pakisigaw po, I am. Tama ho o mali? Naku, wala po akong kausap. Tama o mali? Mali po bang sabihin ni Sarah, ikaw ang dahilan? Hindi, mabait din si Abraham parang ako mapagpasakop sa asawa Mabait din po itong si Abraham sabi ni Abraham. See? Hindi niya sinabing, ikaw ang may suggestion yan Sa'yo nang galing yan Minsan naghahanap tayo ng sisisihin. Halagang marinig natin ang Panginoon. Isang palakpak na nga po pa sa Panginoon bago tayo magtapos. As I end, in 5 minutes po I close. 6 and 7, we end up making wrong decisions. Pag di natin narinig ang Lord, siyempre magtatras tayo sa wisdom natin, nagiging mali. 7, we miss out God's best. We miss out on God's best. Na-miss mo yung the best. Ngayon, punta na po tayo sa practical. I will ask Marlon to play the piano. Sino po rito gusto pa niyong maging better listener ng salita ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Salamat po. 1, naniniwala po ako, number 1. Listening to God requires making time for Him. Mahirap pong mapakinggan ang tinig ng Panginoon na nagmamadali tayo. Marami po sa atin, 5 minutes, 10 minutes, okay na po yun. Pero matagal na po tayong Kristiyano. Sana mag-spend tayo ng time na pakinggan ng Lord. Gusto ko po si David, let the morning bring me word of your unfailing love. Sa umaga po si David ay bumabangon upang pakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Kayo po, bumabangon po ba kayo sa umaga para pakinggan ang tinig ng Panginoon? Mark 1:35. Si Jesus bumabangon din ng maaga. Very early in the morning, while still dark, to pray. You see? Basic po, Kasi po, the more we spend time listening to the Lord, nagiging familiar tayong makinig. Ako po'y nalulungkot na sabihin na marami po akong nakausap na Kristiyano. Pag tinanong ko, may secret place ka ba? Pastor, anong secret place? May lugar ka bang kinakatagpo mo ang Diyos? Sa araw-araw, doon mo siya kinakatagpo sa pananalangin. Nalungkot po ako, maraming Kristiyano. Wala. Umaatin ng linggo, oo. Nagbibigay ng tithes, yes. Pero yung katagpuin ng Diyos in a personal and serious thing, marami po hindi. And I believe we need to go back to, ako po yung naborn again noong dekada 80. Ang pinaka-importanting teaching na narinig ko, marami po, pero gusto ko sa lahat ay quiet time. Seeking the face of God. Devotional. Stay close as possible to the shepherd, and you will always know if he is the one whose voice you hear. 2, listening to God requires a heart committed. Pagkasabi po, committed to understanding. Dapat committed po tayo to understand. Kagaya po nila ni Nehemiah. Ito pong mga Bereans, Acts 17:11.
Yung hunger po natin na maintindihan yung salita ng Lord. Gusto ko pong maintindihan yung mensahe nyo. Sa panahon po ni Nehemiah, for many years, hindi po binabasa ang Word of God. Walang Word of God. Napatapon sila sa exile. At ngayong binalik na sila ng Lord, nakatayo na po yung walls of Jerusalem. Tingin po kay Pastor Joey, ang unang ginawa ni Nehemiah, dinala ang salita ng Diyos sa center. Nehemiah chapter 8 verse 1, ginather ang lahat. All the people assembled as one man in the square before the water gate. They told Esdras, the scribes, to bring out the book of the law, which the Lord had commanded. Dinala po yung salita ng Diyos. Verse 2, at lahat po ng may kakayanang maintindihan, ando doon para pakinggan. Verse 3, binasa po ang salita ng Diyos. Kayo po ang bumasa. He read it aloud. Pakisabi po, aloud. From daybreak till, gaano po katagal? Mula umaga hanggang, lahat po yung nakikinig. Sabi po, and all the people listen. Pakiguhitan po nyo attentively. Pakisabi po, first time. For many years, ito yung pagkakataong mapakinggan nila uli yung Word of God. And attentively they listen to the Word of God. And as they listen to the Word of God, verse 5, marami po sa kanila, when Ezra opened the book, all the people could see because he was standing above. And he opened it, pakisabi po, the people. Naku, wala po akong kausap. The people all, minsan siguro napapansin nyo ako, pinatatayo ko po kayo pag nagbabasa. Sabi ko, tayo po tayo lahat. Ganun nila ginagalang yung salita ng Diyos. This is the Word of God. Verse 6. Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground. Verse 7. Babasahin ko na po. Lalampasan ko po, nakalagay po diyan the people in the law while the people were standing there. Verse 8, they read the book of the law of God, making it clear, giving the meaning to the people that could understand what is being read. Verse 9, ano po ang epekto? Then Nehemiah and the governor Ezra and the priests and the scribe and the Levites who were instructing the people said to them all, kayo po, 1, 2, 3. Do not mourn. Tingin po kay Pastor, anong naging epekto ng Word of God? The people are crying as they listen to the Word. The people are weeping. This is alive Word of God. They got convicted. Ito yung, kung may ebidensya po ng Biblia ay salita ng Diyos, pag tinatanong ako, sabi ko, maraming aklat magpapatalino. Pero ito ng aklat na ito ang bumabago ng puso at buhay. Nagkukorek ng ating mga buhay when we listen. And the people had been weeping. Pakisabi po as they listen to the words of the law. At pagkatapos po nun, bago sila umuwi, verse 12, masaya po silang umuwi. I pray na lalabas po kayo rito ng masaya because they now understood. Pakisabi po, understood. Masarap lang pong sumamba at lumabas na alam mong naintindihan mo ang salita ng Diyos at naranasan mo siya. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Here in your presence, oh, we seek your face. Here in your presence, pakitaas po ang kanang kamay, pakisabi sa Panginoon, we long for your presence. We bow in your... Ito po ang gusto kong linya. We love your presence, so we linger. Isusunod pong 10 segundo, pakipalakpakan ng Panginoon.
Oh, the presence of the Lord is touching the place. Oh, Holy Ghost. Number 3, as we close, 3, 4, and 5, very practical pong mga suggestions. Listening to God must involve God's Word. Pakisabi po, and the Holy Spirit. Hindi po natin maintindihan ang salita ng Diyos kung wala po ang paggabay ng Banal na Espiritu. When we sit down to read the Word, we should always begin by asking the Holy Spirit na ibukas ang ating puso. Ang mga alagad po, for many years, listening Jesus preaching, but di nila naintindihan ang kanyang kamatayan at pagkabuhay. In Luke 24, 44 to 45, it was recorded na naintindihan lang nila. Nakalagay po doon dahil He opened their minds so they could understand the Scriptures. Pakilagay nga po ang kanang kamay sa ating mga ulo. God, the Holy Spirit, continue to open our hearts and minds. So pag pinakikinggan namin ang inyong salita, maunawaan po namin kayo. Palapakan po natin ang Holy Spirit. Pang-4 at pang-5, and I'm done. Listening to God demands spiritual preparation. Binanggit ko na po ito eh. Minsan ang problema po, pumunta tayo ng church, hindi natin na-prepare ang ating puso. Ilan niya ba ang nag-pray bago nagpunta po rito? Sabi po na Ecclesiastes 5, verse 1 and 4, gustong-gusto ko po yan eh. Ayoko lang ma-miss po yan. Guard your step when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer sacrifice of fools who do not know what they do. Sabi po, guard your steps when you go to the house of God. Verse 2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your hearts to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. Pag talagang nasa presensya tayo ng Diyos, dapat careful lang tayo. Minsan, ang problema natin, hindi natin naihanda ang puso. Hindi tayo nakapag-pray. Tapos wala ka pang maparadahan, mainit ang ulo mo nang dumating ka rito. Tapos nagkairingan pa kayo mag-asawa. Tanghali gumising yung mga anak mo. Sabi, church eh. Minsan, yan yung mga problema natin eh. Hindi po natin ihanda physically. Pag sabi po, physically. Yes, mabango tayo. Maganda ang damit natin. Natutulog naman tayo. Kasi hating gabi ka, natulog kagabi. Hindi mo inihanda yung sarili mo. Natulog ka buong preaching. Pero sa victory proclamation, pinakamalakas ka lumundag kasi nakatulog ka nga sa preaching mo. Kasi pastor naman nagpaparinig. 4 lang mo yung nakita ko. Hindi ho, nagbibiro lang ako. But my point is that we play around in the church. At saan ka galing church? Ay, natulog ka lang naman sa church. Ay, late ka pa nga eh. Nakipag-away ka pa, hindi ka pa nakakuha ng upuan. And then, some people, they go to the church and play around. They just play in the church. And this is, kaya yung pagsamba naging exercise, lagi sinasabi ni Kuya Ed, in futility. Nandun ka sa church for an obligation. Hindi mo nakatagpo ang Diyos. Hindi dahil ayaw ng Lord. Hindi mo inihanda ang sarili mo. Last, listen to God's. To God requires right attitude. Pakisabi sa katabi mo, right attitude. Anong attitude po ang importante? Pakisabi po sa katabi mo, teachable attitude. Dapat teachable, handang matuto. Sabi po ng Isaiah 66 verse 2, gustong-gusto ko po yung verse. Babasahin ko lang po yung mga verses. Sabi po, this is the one I esteem, he who is humble and contrite. Pakisabi po, and tremble at my word. Tingin po kay Pastor, ganun po ba tayo? We tremble at the word of God. Namamangha po ba kayo sa salita ng Diyos? Namamangha po ba kayo sa Diyos? You tremble at the word of God. Pag ako po yung may discovery ng word of God, hindi po ako mapakali. Naglalalakad ako, gusto kong lumundag sa tuwa. Sabi ko, wow, Lord, I have a revelation from the Lord. Kaya pala sabi ng Lord, huwag mong ibigay ang perla sa mga baboy.
hindi naintindihan po ng baboy ang perlas. Yung mga nagsisik lang sa Lord talaga, ng malalim, sila yung nakaka-receive ng malalalim na kapahayagan ng Diyos. Use the humble attitude. Sabi po, prayerful attitude. Sabi ni David, Psalms 119, verse 18. Ang sabi ni David, open my eyes. Pakipray po ito, sabay-sabay. 1, 2, 3. That I may see wonderful things in your law. Panginoon, ibukas mo po ang aking mata. Sana po ting umaga, nababangon kayo at bubuksan niyo yung Bible niyo, sasabihin niyo, Panginoon, ibukas mo ang aking mga mata at makita ko ang kagandahan ng iyong salita. Palapakan muna po natin ang Panginoon. Naku, mahina po yan. Wow! 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 2 na lang ang talata. Nararamdaman ko po ang presensya ng Panginoon. Pagpasensyahan niyo po ako. Luke 1:38, 37 and 38. Gusto ko po yung attitude ni Mary. Nireveal po sa kanya yung word. Hindi niya naintindihan. Pero sabi ni Mary at the end of the day, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. Sa New King James Version, according to thy word, be it unto me. May mga panahon, hindi natin naiintindihan. Pero ang magandang attitude, we just submit to the Word of God. We don't argue with the Word of God. We submit to the Word of God. I wanna hear an amen. Last, tayo po tayo. Last na po ito, 1 Samuel 3 verse 10. Tamang attitude sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung sinabi po, first time na narinig po ni Samuel ang tinig ng Lord. Hindi niya alam ang gagawin niya. Akala niya si Eli. Sabi niya, ano po? 3 beses. Tapos sabi ni Eli, baka kinakausap siya ng Diyos. Sabi niya, pag tinawag ka uli ng Panginoon, ang sasabihin mo lang, speak for your servant is listening. Pakitaas po ang 2 kamay. Pakibanggit po yung sinabi ni Samuel, speak for your servant. 1 beses pa po. 1 beses pa po, mahina na lang. Speak for your servant is listening. Here in your presence we close. Here in your presence, oh Lord, we seek your. Here in your presence, here in your presence, oh Lord, we seek your heart. Pakitaas nga po ang kamay. Everywhere. We long for you. Wow. That's powerful. One more time. We long for your presence. We love your presence. So we linger and dwell here in your presence. Here in your presence, oh aming Ama, patawarin mo kami kung minsan mali ang attitude namin sa inyong salita. Thank you for correcting us today. We receive thy word humbly. Forgive sa aming mga maling attitude. And today, we decided na mula sa araw na ito, mamahalin namin lalo ang iyong salita. Igagalang namin ang iyong salita. Susundin namin ang iyong salita. Ang inyong salita ang aming magiging tanglaw sa aming landasin at ilaw at liwanag sa aming paroroonan. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Gabayan niyo po kami sa aming mga desisyon. Pakilagay nga po ang ating 2 kamay sa tenga. Magpipray lang po ako prophetic. Naway marinig namin ang inyong tinig lalo.
pagka nag-aaral kami ng iyong salita. Allow us to hear your voice, Lord. Even right now, may sinasabi po siya sa inyo. Yung susunod pong 30 seconds, allow the Lord to speak to you. Maybe it is a promise. Maybe it is a rebuke from the Lord. A correction. Maybe it is an encouragement. Maybe the Lord is simply reminding you of a promise today. But the Lord is telling something to you today. Lord, give us a hearing heart. Holy Spirit, anoint our ears to listen. Thank you, Lord. Anoint our ears to listen to what the Holy Spirit is saying to us. Pakitaas po mga kamay. Binibless ko po ang kongregasyon na ito. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya. Yalis mo po ang sakit at karamdaman. Biyayaan mo sila ng masaya at makabuluhang pamilya. Yalis mo po ang sakit at karamdaman sa tahanan. Keep their family united in love. Keep them, Lord, in unison, Lord. Keep them pure. Let the fear of God ang maging pundasyon ng kanilang paglilingkod sa inyo. Kung dumadating po ang kapahamakan at gawa ng kaaway, inaangking ko po ang Psalms 46 verse 1. Ikaw po ang kanilang refuge. Ikaw po ang kanilang strength. Tago mo sila sa malabay mong pakpak. Takpan mo sila ng iyong mapulang dugo. And I bless this congregation in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Palapakan lang natin sandali ang Panginoon. Next 30 seconds. God bless you here in your presence. People of God, say we long for your presence.
you face to face. Yes, Lord. God is here. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. God is here. God is here. God is here. God is here. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. God is here. God is here. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, He reveals. Come on, clap our hands, Lord. This is our desire that every day we will live for Him. Yan po ba yung desire nyo? Amen. Hallelujah. Oh, we listen to your word and we obey, Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my love. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my love. It's you I live for every day. 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 Yan po ba yung pangako niyo sa Lord? I wanna hear you louder. It's you I live for. It's you I. Every day we will listen to you, Lord. Every day we will read your word. Every day we will love your presence. One more time po. Every day. It's you I live for. Yes, Lord. Every day it's you I live for. Hallelujah. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my love. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my love. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for. Hallelujah. It's you I live for every day. For the last time, Paul. It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day.